John, di ba dedicated ng episode na to kay Kenneth? Oo. Si Kenneth Borlan, nung sinaunang panahon, staff member si Kenneth ng Film Police Reviews, yung nag-host ng site ng Third World Cinema Club. Mm-hmm. So, ayan, super friend sila ni Princess dati. No, ako wala pa kasi ako noon kami. So, yung pinakakilala ni Kenneth. The last time I saw him sa screening ng John Denver sa Iloilo kasi nagkaroon kami ng gala doon. Tapos after nun, nag-organize siya ng special screening for our film. Ay, ganun nga siya. Yun. Ano siya. Sobrang passionate niya. Ang dami niyang students ngayon na gumagawa ng short films. Ito lahat ng to mga seafarers to. Oh, seafarers. Yung ginagawa nila, gumagawa sila ng film sa barko. Di ba ang hirap gumawa ng pelikula sa barko? So, yun yung estudyante niya gumagawa. Warning. This podcast contains spoilers. Third World Cinema Club. Okay, so welcome to Third World Cinema Club. Yan. I'm John Tawasil from Present Confusion. I'm Princess Kinok of Film Police Reviews. I am Jim of Jimelicolat Iba Pa. I'm Engelbert Rafferty of Film Police Reviews. And we will be joined by Louis Baharom of Cinephilia.ph, Tristan Zinampan of Rappler, Screen Anarchy, Film Police Reviews, and more. And also Paul Castillo of Kung Sine-Sine Lang. And we have three very talented, very award-winning guests with us today. Yeah, charot. Ako po si Arden Rod Condes, yung director ng John Denver Trending. Yes. I'm Jansen Magpusaw. Yes. Lead actor ng John Denver. Yes. John Denver mismo. I am Meryl Friano and I am also the lead actress of John Denver. So yun, John Denver Trending, congratulations nga pala for winning Best First Feature or Best Film. Or Best First Feature. Best First Feature. Yun, sorry. Yan, Best First Feature sa YCC Young Critics. First Feature. Kasama namin yung Edward. No, not Edward. Best Film yung Edward. Kasama namin yung Cleaners sa Verdict. Ayun. Young Critics. Yes. Cleaners. Klasiko kasi yung director sa Ricky Lee. Si Glenn Barrett? Yes. Hindi namin alam kung kailan siya ilalabas. Nukulit namin sila. Ayan, So, masaya kami na nandito kayong tatlo lahat. How did you feel, guys, about learning na nanalo kayo sa YCC? Yeah. Honestly, nakaka-intimidate. Kasi grupo siya ng mga critics. Grupo siya ng mga critics kasi tapos ayun, alam naman natin na pag nagsalita yung mga critics, hindi mo alam kung magugustuhan nila o hindi yung pelikula. So may ganun siyang feel. Pero yun nga, sobrang tuwa din kasi at least na-recognize nila yung efforts namin. Ayun. Yun lang naman. Ikaw, Jansen. John Denver! John Denver! Pasikatin natin. Hindi ko pa kasi alam. Nanalo tayo ng yung Best First Feature. Ayun. Ako din nalaman ko na lang sa inyo. Yun yung nakakatawa sa experience namin sa John Denver pagdating sa ng award. Kasi pag every time na yun nga, may festivals, may award siyang pinanalunan, kailangan mong i-explain sa napakaraming tayo kung tungo siya saan. Kasi nga, lahat ng involved sa pelikula halos, hindi naman familiar sa filmmaking industry. So parang, pag sinabihin, uy, nanalo tayo sa so yung reaction niya, okay, ganun lang siya. So, may ganun kapag kailangang paliwanag. So yun. Ayun. Dito tayo sa first siguro round of questions. Sa iyo, Direct Arden, could you tell us more about how you began in this industry? Tapos, what have you been doing all these years before the release of John Denver Trending? All these years, nasa ABS lang ako. I've since 2005, right after graduation. Ayun,
as in literal na cliche ng image ng isang probinsyano pumunta ng Maynila para makipagsapalaran. Tapos ayun, nag-apply ako ng ABS, tapos months later, natanggap ako. Yung first sweldo ko pa noon is parang 6,000 pesos. Na hindi pa official sweldo kasi kinuha lang siya sa sweldo ng boss ko. Kasi nga para siyang special group na iisip ng mga new genre ng mga concepts kasi nauso nung dati yung kasagsagan yun ng extra challenge ng GMA. So parang gumawa pa natin yung concepts niya. Tapos after nun, hindi na ako nakaalis. Parang after 13 years, saka pala ako nakaalis ng ABS. So yung ginagawa ko talaga, teleseries, MMK, yun. Sobrang toxic ng trabaho, pero sobrang siyang at the same time na enjoy kasi yung drama sa likod ng ng camera, hindi rin talaga matatawaran. Hindi mo mapapansin yung pagdaan ng oras. Yun, napansin ko na lang siya after kong umalis. may mga interesting ka bang chismis yan sa teleserye? Charot. Nag-showbiz linggo eh. Tartok na tayo. Tartok. Nadaban. Susunod. Joke. Oh my gosh, the boy. Ganon. The boy pa siya. TV lang talaga yung naging buhay ko. Tapos after nito, yun, for this, technically yung first, yung John Denver yung first screenplay ko for film. Yeah. Yeah, in fairness, hindi ba nanalo to ng palangka before you developed it for... Isipan ko lang na might as well. Sinali ko. Kasi so, buti naman nakapasok. Ayun. So sa una, parang what inspired or motivated you talaga to, to pursue a filmmaking career? Si Francis Passion. Kasi nakasama ko siya laking TV rin siya. Nakasama ko siya sa ABS. Tapos sobrang yun. First season ng Cinemalaya, nandun na ako kasi kakarating ko lang ng galing Maynila. So familiar talaga ako sa Cinemalaya. Tapos familiar ako sa mga unang batch ng mga films. Tapos ayun, nakasama ko siya sa ABS. Tapos parati kong sinasabi yung mga gusto kong pelikula sa kanya. Mabot sa punto na ako yung nagto-torrent. Ayan na. Takbo! Pare, pulis ako. Yung conversation, wala na akong credibility. Yun yung ginagawa namin. So, parang ako yung nagre-research ng mga films sa bago, yung ganyan. Ginagawa niya ngayon. Tapos, sinasabi ko sa kanya, okay Francis, maganda to. So magkikita kami niyan sa food court ng SM North. Tapos kukopya siya sa akin. So yun. Tapos parati kong sinasabi sa kanya yung mga gusto kong pelikula. Tinatanong niya rin naman kasi ako. Tapos, ayun, sinabi niya sa akin yun, baka daw gusto kong sumali. Tapos hindi rin ako sumali. Tapos until na sinabi sa akin ng isa kong mentor, si Jake Tordesillas, yung writer ng Bagets, na habang ng buhaya, sabi niya sa UP, sabi niya gusto ko in my lifetime makita kitang umaakyat diyan sa taas kasi habang umaakyat si Francis Passion sa UP para i-introduce yung buhaya, pareho silang namatay nung 2017. Oh my God. Wow. So parang it was a realization for me na parang I think it's about time for me to make a film. Itong next na question sa iyo talaga direct, pero it can be for kay Jansen din and kay Meryl. So sinabi mo na kumukuha ka ng mga pelikula sa kung saan. Pero so parang you're very fond of watching movies talaga. So what are some films you have seen sa inyong tatlo na that you consider personal and important to you? So ano mga pelikula ang napanood nyo na personally may impact sa buhay nyo? Ikaw daw. Sa inyong tatlo. Hindi naman ako. Ang Denver. Denver yung kanya. Kasi yun pala yung John Denver yung kay Jansen. Mas anime din yung pinapanood niya. Anime. Ano anime? The Silent Boys. Your Name daw. Your Name. All-time favorite yan. Ay. Nice.
Very good, very good. Makoto Shinkai. Yeah. Patutunguhan pala tong taong ko. Awit Sagot siya. niya Lamang. First role niya, award-winning agad. Tapos yung influential film, ganda din. Yes. Award-winning din. Yeah. Award-winning. Meryl, ikaw naman, what are your favorite films or films that impacted you personally? Both international and local. Yes. Yes. I think local, dekada 60. Oh. Favorites yan. At saka yung Ikaw pa lang ang minahal ni Tita Maricel. Yes. Yung mga pelikula. Maricel yan. Marcellians. Maricel yan. Nakared siyang... Kaway. Marcellians Unite. I think kasi noong time na yun, doon ako talagang namangha sa tita ko. So, meron siyang impact sa akin. Tapos kung paano yung... Kasi nanonood ako paano sila mag-shoot eh. Tapos nakita ko kung gaano kahirap gumawa ng pelikula. Tapos mainstream yun and they were using film. So para sa akin na parang na-amaze ako on how the process was. Kasi syempre nag-TV na ako and nag-film na ako at the time. Gumawa na ako ng Rocky Plus 5, yung mga ganung pelikula. But it was so different from the film language of Carlitos. And parang nagkaroon ng impact sa akin. Of course, nakatrabaho ko din siya. And sa international, Diyos ko, napakadami. Ano ba? I think isa sa mga pinaka na na-touch talaga ako is The Cure. Talagang idol ko si Annabella Shora. Cure, yung mga lumang films Sleepers, I don't know. Oo. Pero of course, yung mga iconic na Apocalypse Now and all that. Siyempre lahat yun, through the years ng pagnood ko, talagang hindi ko alam, pero hindi naman ako parang, manonood ako to para sa performance ni ganyan. Hindi naman ganun eh. Parang, I was just brought into the world na ang daming mga choices ng films to watch. And of course, kung dumating na yung independent cinema, talagang yun na. Diba yung mga Juliette Binoche, yung mga Red Blue. Yes. Yung mga, Oh my God, syempre yun yung mga influences natin. So, nung nakita ko na yun, actually, sobrang swerte ko na napasama ako sa independent film world na talagang yun ang simula, ang Cinemalaya. So, I think that's, sinabi ko nga in one of my interviews na parang yun ang parang turning point ko as an actor because I really found my corner. Yeah. And if tama po ako, you won Best Actress dun sa unang-unang Cinemalaya. Yes! For Room Boy. Yes! Yes. Cinemalaya nun, lahat makachinelas lang. Ngayon talaga. Tunay na independent chinelas lang. Talaga, kung yung mga suot namin, yung parang diretso sa inuman, yung it was so different. You know, nung una parang na culture shock din ako nung umuwi ako from London. Tapos nakita ko na parang, ang artista na siya. But, naiintindihan ko naman that has to change and progress has, different tides na different people. Sarap naman magbihis sa Cinemalaya. Di ba, Jansen? Cute. Ayun, Direk Arden kayo, anong favorite? Sa Pinoy talaga, ultimate film ko talaga na gusto ay Kiss of Mata. Ayun. Mike De Leon. Mike De Leon. Well, mahilig talaga ako sa mga kwentong nakakahon lang sa isang maliit na espasyo. So yun, sobra akong namangha sa ultimo sa politics syempre ng bahay, tsaka yung kung paano siya lumabas sa production design ng house. Kasi pag inaral mo talaga yung bahay nila, yun na yung buong kwento. Yun na yung bahay na yun yung kwento nila. Yun. So sobra akong namangha doon for a film na ginawa many years ago. Tapos yun, international, ang dami din, pero sobra akong napabilang kasi ako sa generation na sobrang na-in love sa mga films ni Wong Kar-wai. Early 2000, tapos Wong Kar-wai, mga Amores Perros, di ba ganun yung mga Latin cinema. Oh my God. Pero hindi talaga, as in, inubos ko yung mga pelikula niya, Michael Haneke.
Ganun ka. Haneke. Ah. Ay. Gusto ko masaktan. Oo nga eh. Sino ba? Sorry. Ayun. Trauma eh. Pero ngayon, mas na-enjoy ko na yung mga light lang. Yung mga happy-go-lucky. Yung quarantine. May share pala ako gusto ko sa anime. Ang favorite ko ay Nausicaa at saka Graveyard of the Fireflies. Ayun, in fairness. Very, Nausicaa lumang-luma na yun. Favorite yan ng stepfather ko na hapon, kaya ako napanood. So, yes. ano yun, nasa Netflix. Natuwa ako na. Aloka, Nausicaa. Nausicaa. Favorite ko yun na, well, technically hindi siya Ghibli, pero Ghibli pa rin siya. Ako Ghibli baby. At ang ano ko dyan, parang 10 minutes away lang sa bahay namin sa Japan, yung museum. Ay, talaga? Ay, Pangarap yan sa buhay, tumira malapit sa museum. Araw-arawin ko. Gusto ko rin yung ice cream sa loob kasi lagi ako pumupunta doon. Dahil ang bisita ko, dinadala ko doon. Di ba? Ang sarap ng ice cream doon. Ang cute. Apply ka ng visa, Doc Jan. Sulat mo yung... Sinusulat ko na ngayon. Ito, sinusulat ko na. Nag-application na ako. Oo. Saan yung pala Edward Yang films? Edward Yang, oo. Kurosawa. Ako rin, Kurosawa. fan ako ng Kurosawa. Fan ako ng mga icons. Buti na lang napanood ko sila nung bata ako. Wow. Hindi ako yung parang, alam ko napaka-mainstream ng family namin, pero nabihayaan ako ng magandang film selection to watch. Nagkaroon kasi ako ng boyfriend na very, partner na sobrang sa film. Kaya yun, nagbago film language kung napanood ko talaga yung mga international films. Mga French films yan. So, punta tayo kay, itong susunod na tanong para kay Jansen. Oh. Yan. Nasaan daw yung iPad? Charot! De, joke lang. Extended pala to. Pala to. Extended version ng Janden. Yung pelikula. Yung patibong pala eh. No? Nasaan yung iPad? Nasaan yung iPad? Charot. Hindi, anong pinagkakaabalahan mo ngayon? Yun lang. Mobile Legends. Mobile Legends. Hanggang ngayon. Wala pag yung bago. Sa Korea kami nagmo-Mobile Legends. Natutuwa ko siya sa easy signal dahil ang bilis ng wifi. Ito, yun yung best experience niya sa Busan kasi ang lakas ng internet. Fairness. Mobile Legends. Tapos ano pang ginagawa mo? Wala. Nood ng anime. Nanonood pa rin. Anong series ang pinapanood mo ngayon? Free. Ano yun? Lumalangoy na lalaki yun. Swimming yun, di ba? Swimming. Oo, kasi pala. Yung bahay kasi nila, as in like sa gitna ng bundok, sa harap ng river. So aside from acting, magaling yan mag-swimming. Magaling yan. Recommendation, maganda yan, free. Lumalangoy na tao. na tao talaga eh. Swimming club yun na high school. Hindi anime. Anime series. Mga handsome boys. Yeah. Swimming. Tawa ka. Yes. Ito ulit kay Jansen ulit. Paano mo, I guess, pero pwede rin kay Direk Arden. Yung paano kayo paano ka Jansen in-internalize? Tama ba 'yun? Paano mo na para umarte para sa pelikulang 'to? Saan ka humugot kumbaga? May kaklase kasi akong may sakit na 13 years old pa lang. Binubuli na siya. Tapos yun, sabi niya directly, kung sa akin nangyari yun, anong gagawin ko, anong dapat kong gawin. Yan. Tapos, 4 days. 4 days. 4 days. Yun, 4 days sa workshop. Tapos, yun. Pero mas yung naging basis niya talaga for his acting is yung classmate niya. Classmate niya, 13 years old. Napunta ng mental health institution.
Talaga? Wow. Hala. Isang probinsya na kagaya namin, nangyayari siya. Talagang, Oh. so talagang yung John Van Denver, it can happen, anywhere talaga, no? Yun yung, parang siyang, Isa yun sa appeal nung story sa akin din. Kasi na parang, you would always think na nasa city at hindi sa rural, sa urban setting yung mga ganitong pagbubuli. And then to realize na, in a little town, na ganun na ang effect ng internet, ng new era of communication. Kaya malakas talaga yung dating nung in-approach ako nila Arlie na parang, diba, you have to tell this story because it happens in a really small town na hindi kasing laki ng information na meron tayo sa urban setting, diba? So, yeah. Ito talaga si Arden, no? Kaya pala siya nananakit kasi Michael Haneke yung inspiration. Oo nga Haneke. Haneke Michelle Funny games to Usually pag tinatanong natin, sino nananakit sa'yo? Hindi ko alam si Arden. Si Michael Haneke. At ito ba ka pala si Arden sa next film mo? Ganun ba rin? Or music. Masaya lang. Ayun. Ito last question kay Jansen ulit. How do you see yourself in the next 10 years? Sa tingin mo ba, ipupursue mo ang karera ng pag-aarte? Yan. Question. Siguro, tutuloy ko lang pag-aaral ko. Wow. Very good. Stay in Very school. good. I'm proud. Watch anime. Watch anime, stay in school. Habang nag-ML. Habang nag-ML, sabay-sabay lahat. Parang hindi talaga yung setup niya kasi parang yung nangyayari, parang parang in-offer lang sa kanya, umarte siya. And then, yun na, pag natapos, tapos na. Kasi, anong gusto mo? Gusto niya maging engineer. Anong klaseng engineer? Mechanical? Civic engineering? Okay. Civic engineer. Yung tingin niya lang talaga sa pag-artista, yun for pagkakakitaan. Kasi yung kung kailan nilang kailangan, yung gano'n. Kasi one time nag-message siya sa akin kasi parang sabi niya, kung kailan daw siya pwedeng rumakit uli kasi papagawa daw niya yung bahay niya. Ang cute naman. Ganun siya. Hindi siya talaga yung kakaririn ko tong pag-artista. So, kung kailangan, kung pwede lang, parang gano'n. Marunong na yan sa buhay. After nung Cinemalaya, actually, pinag-uusapan namin, yung may usap-usap na parang dream project, parang isama si Jansen, si Luis Abuel, si Noel Comia, Noel Comia, tsaka si Elijah Canlas sa isang pelikula. Sana mabigat para mga Stand By Me. Maganda nga po, Stand By Me. Rob Reiner. Si Gold Azeron. Gold Azeron ng Metamorphosis. Tsaka si Gold Azeron. Yeah. Sila lima. Hindi naman mabibigat. Para sa age naman nila. Oo, yung happy naman. Maganda yan. Actually, maganda siyang series. Oo, wala pala tayong ganun na pelikula ng mga bata, yung parang Stand By Me. Oo. Nga po. May idea na kayo direct. Credit nyo kami. Ayan. Itong next set of questions para kay Meryl. Ayan. Yung first question is, bilang isang mahusay na actress, how do you capture the bayad heart? na bayad siya. Ito bayad. 50 pesos lang po. How do you capture the heart and soul of the roles that you play? Yan. Alam mo, actually, hindi ko talaga ever ma-explain kasi laging tinatanong yan sa mga interviews. And I really seriously do not know how to answer it. Kasi I think when I read the script, you first read it and then meron kang attachment dun sa story, no? Meron kang certain na parang feeling na, naiintindihan ko to or this is what I want to tell. So, pagkatapos nun, pag binasa ko ulit siya, reading my character, parang pumapasok na lang siya and then you associated with different characters that you've met
along the way sa buhay mo, or parang pag nagka-character study na ako, parang ganon. Or I don't know, it's really magic for me. Na parang automatic pag nabasa ko na yun, andun na kagad na encapsulate na kagad ako ng role. Recently, mga 2010 ko natutunan, sa Donor ko natutunan yung kung paano mag-aral ng character. Kasi before talaga it's not really winging it, but it's just, the magic happens when I get to the set, pag nag-costume ka na, and everything else in between. Pero yung Donor, dun talaga ako nagkaroon ng character study. I applied what I've learned in theater. Kasi I did Streetcar Named Desire sa Tanghalang Wow! time. Lunch the Void. Hindi ko ayaw. Yan ang puso ko ng teatro. Mamamatay ako every night. Diyos ko. But I've learned kung paano sila nag-aral ng character. Pinala ko sa film. And yung Donor ang kinalabasan. And then from that point on, I think there's a lot of really understanding and asking questions. Kung ako tong person na to, how would I react? What would I say? How would I feel? And also, I've really learned that sa Ricky Lee writing workshop na kung paano sila magsulat ng character. Sabi ko, pwede ko rin itong gawin sa pag-arte. Diba? Paano? Anong questions ng writer sa isang pag gumusulat ng actor, sumusulat ng isang character ng actor. Ganon din yung nagiging question sa akin as an actor. So, I think nababroaden pa through different education sa different awareness ko sa paano paggawa ng film. Yung paano ko ma-relate yung role sa roles ko. And I think it comes with age also. Sa dami mo ng pinagdaanan, how you distinguish weight, how you define a character's weight, diba? How you see. Parang ganun eh. I think it comes with age and it comes with a lot of learning and a lot of education na hindi ka tumitigil kasi you cannot stop as an actor. You're always open. Yun din isa siyang curse kasi you're an empath and you absorb a lot of things. Yeah. But that's how you portray. That's how I do my process. Ay, may question po ako. Yes po. Ano lang din, related lang din dun sa influence tsaka sa acting. Kasi napansin ko dun sa John Denver Trending. Parang siguro as a mom na din for you. Parang siguro na empathize mo yung role ng nanay. Tapos nagkaroon pa ng challenges, I think, kasi you have to speak in their language then sometimes, no? So, paano yun? Pag kunwari, after ng shoot, like, how long yung duration ng shooting and do you have to go home with the same character or do you sometimes tend to go home with the same character for John Denver Trending or nabibitawan mo naman siya? Dati, after a film, pupunta talaga ako sa dagat. I need to have a breather. Kasi pag na-touch na ng buhangin yung pa ako, nagiging bata na ako ulit. So I completely wash off everything. So John Denver, I think nag-work ngayon ang mga lock-in. Nag-work na nandun kayo sa isang lugar and then you do that character for a certain number of days. And then pag tapos na kayo, nag-wrap na kayo, you can go home as you. I think it works. That setup works a lot. Parang you don't have to. Kasi pag nakalaking ka, hindi ka gumagawa ng teleserye, hindi ka, alam mo yun, your focus is there. You become that person na parang hindi naman siya method. I don't really know na para siyang method. But I believe na parang that journey together with the whole production, with the whole people, the environment, the community, kasama yun sa journey nung sa amin sa John Denver eh. And nakatulong talaga na nandun kami. And then, napaka-welcoming ng mga tao. They're always willing to teach me everything. So, diba? Kasi ang laking bagay na nandito, nagstay talaga si Meme for more than 10 days dito. Kasi yun, napaka-importante sa isang artista din na mag-adapt sa kung saan siya, hindi lang sa kwento lugar ng kwento, kundi kung saan siya aarte. Kasi minsan mapapansin mo sa mga pelikula pag mahalata mo yung mga artista na, hindi to nakapag-aral ng behavior ng isang taga doon. Kasi ultimo sa paglalakad, minsan nakikita mo yun. Eto, yun. Kasi yun nga sabi ko, parati kong sinasabi, ultimo pagmamotor dito sa town namin, ginawa niya na. Tapos yun, every after, shoot namin, maglalakad kami sa dagat, magiinuman. So parang, yun. Para siyang big part talaga ng community. Yeah. So mas madaling bumitaw pag gano'n eh, because sabay-sabay kayong natapos sa isang project.
So, okay siya. I think I appreciate na ganun yung nangyari sa amin. Ang kukulit na. Lagi nga ako may sakit noon. Diyos ko, ito talaga. Diyos ko. Last 3 days na lang nalikot-likot ko, pero lagi akong may sakit. Grabe. Pero, Ang galing. pasalamat talaga ako sa mga tao. Tsaka natuwa po ako sa inyo kasi yung sa bag weaving, sabi ko parang galing, hindi namang sa paid Sanay advert, pero sabi ko ang galing niya kasi parang tinanay niya i-memorize yung language, yung actions. Kasi may friend akong parang Quezon Antique, ganyan, Antique. Made siya. So parang tinanong ko siya, gano'n ba yan? Ganyan. Sabi niya, medyo ganyan. So at the same time, sabi ko ang galing kasi nandun pa yung emotional aspect ng film na kailangan niya i-carry on. Tapos nag-weave pa siya ng bags. So grabe naman, parang ang grabe nung preparation. Tsaka kasi turo din sa amin ng mentor namin, si Sir Bing. Tatlo daw yung kailangan niya. Requirement ng isang artista na kung paano siya masasabing magaling. Siyempre, mag-convey ng emotions, mag-deliver ng line, and perform a skill. Kailangan daw makita sa isang artista na sa isang pelikula na may skill yung artista. Kaya nung ko talaga, requirement talaga, dapat may trabaho tong nanay na to. Kasi napaka-imposible naman na walang ginagawa yung isang nanay sa isang Ang galing. So, nag-aral talaga siya kung paano gumawa ng bag. May yung mga time wala akong cooking sa daytime, sila magtuturo sa akin magbanig. Wow. In fairness, It's really part of an actor's job eh. Hindi talaga siya. Kaya I think nga ang dami namin pwedeng gawin trabaho kasi ang dami namin nagawa na. Authenticity. Saka may friend kasi ako nanood na hindi niya kayo kilala. Tapos nabully din siya nung elementary. So sabi niya yung nanay daw niya katulad niyo daw. Ganun na ganun ginawa. Naglaban siya, ganun. Kasi nilipat siya ng school, ganun. So, kaya maganda rin yun nga, tama yung kanina na sinabi niya na it reaches not just sa city kasi taga Bulacan siya. So parang sabi niya ganun yung ginawa sa akin na parang binuli siya kasi maliit siya. Yun na yung purpose kung siya binuli. Tapos pinagtanggol yung nambuli kasi mas matagal na yun sa school, parang ganun. So yun. Isa rin yun sa mga reasons why I accepted the film kasi yung anak ko din was bullied sa school. Ang mga barkada niya, di ba usually mabait kasi masyado. So, naman ang typical na mabait na bata, yun yung laging nabubuli. Masyado ko yata pinalaki mabait sa akin lang. So when sabi ko when I read the script, sabi ko, I cannot let this pass. Ang swerte-swerte ko pa na ako lang ang kasama nilang actor, lahat ng actors. Isa yun sa mga pinaka-refreshing na scenario for me na dinala ako ni Arden doon. Kaya maraming salamat, Arden. Kasi hindi sila yung nag-adapt sa akin, ako yung nag-adapt sa kanila. It's a very humbling experience and ang sarap, walang ego lahat, ang saya bilang artista. Saka yung sa original script talaga, wala talaga masyado yung presence, yung nanay. As in, ginawa ko talaga kasi ayun, ginawa ko talaga yung character ng nanay na mas pumasok sa kwento ni John Denver kasi parang feeling ko doon sa pinagkunan ko kasi ng kwento na to, walang nagawa kasi yung nanay eh. Yun sa totoong buhay. As in, nalaman niya lang after nang nawala yung anak niya. Ito pa lang nangyari. Tapos feeling ko, may obligasyon ako sa filmmaker na ipakita kung ano dapat yung ginawa niya sa kwento ni John Denver. So kaya ako siya pinasok. Yung una, wala talaga akong planong gumamit ng artista kasi sabi ko, ang mamahal ng mga taong to. Wala kayong pera. Pero kasi sobra talaga akong nahirapan maghanap ng isang artista na magmamatch sa requirement na hinahanap ng character na yun. Yung naisip ko lang talaga nung pwedeng gumawa nito, si Meryl. Buti na lang. Ayun, kakilala ko yung manager niya. Buti na lang, lumipat siya pala ng manager. At kilala ko yung pala. Napakalaking joke lang. Yung audio ko. Ayan. Itong next question ay medyo showbiz to para kay Meryl. Showbiz question. Charot. Si Jimmy, ikaw ba natanong nito? Ay, hindi ako. Anyway, ito. Sa napakaraming taon na naging parte ka ng industriya,
Na-intimidate ka ba ever sa, say, isang kapwa-aktor o sa material ng pelikula? Very interesting kasi nung bata ako, na-intimidate lang ako sa musicians. Doon lang ako nasa starstruck kasi lumaki talaga ako sa set. So I've never had a feeling na, parang sobrang home. So I've never felt na na-intimidate ako kasi lahat ng mga nagturo sa akin sila, Miss Charito Solis, di ba yun yung mga yun yung dapat na-intimidate ako at the time. Pero nakakasama ko kasi sila sa bahay. So parang I'm so blessed, hindi naiintindihan kung bakit parang gano'n ang kasi la Caridad Sanchez, lagi na sa party, yun sa bahay namin. So it was never a thing na nai-intimidate ako. Sa material, yes. But sa co-actor, hindi ko ever naramdaman yon. Siguro, I just feel very at home. Parehas kami ng language na sinispeak. Parehas kami. Lalo na yung mga veterano, ang swerte ko na napasama ako sa proseso ng kung ano yung natutunan nila noon time ng disiplina, kung paano yung pag-work ethics, yung respeto mo sa trabaho. Ibang-iba kasi talaga from before tsaka yung ngayon. So, hindi ako, I'm sure sa akin na nai-intimidate yung mga bago ngayon kasi mukha akong matanda. Pero fortunately for me, hindi ako na-intimidate because I felt like it's home. Lahat sila kakilala ko. Bata pa lang ako, naririnig ko na sinasabi sa akin nila Ricky Davao, nila Jackie Lublanco na, itong batang to, nasampal na ako nito eh. Paano ginagawa kayong sampid ka lang dito ni Maricel Soriano sa table? Pinapaarte nila ako, pinapasampal nila, hindi ko alam mga sikat pa ito mga sinasampal ko. Siyempre hindi ko ito naaalala dahil bata pa ako. So ngayon po nakikita naman ako, sinampal mo na ako, ako na yung hiyang-hiya ako, oh my God. Ang cute! Yeah, so iba talaga yung upbringing ko and recently ko na rin nang na-appreciate yun kasi para sa akin normal siya. Pero na-intimidate ako sa director. Yeah, I think mas more yun kasi parang meron ka idea na, ganyan yan. So meron kang ganun na parang, diba, and they're captains, they're leaders of your set, of your place. And parang, it's a good thing na through the discipline na natutunan ko nung pagkabata ako, it's really you learn how to listen. So yun talaga yung mga when they're giving instructions, you listen. And then with actors, you collaborate, you tell them, pwede ko po bang gawin to? I mean, with so much respect, bago man o hindi, you can always talk to somebody. Yes. You can always talk to Parang so hindi ako ever na-intimidate kasi I had a good training. Follow-up lang din po. Kasi sinabi niyo po na hindi kayo na-intimidate sa co-actors, no? Pero na-intimidate kayo possibly sa material. So medyo refresh ko lang din yung question. Sa lahat ng projects na nagawa niyo ever in your lifetime, alin doon yung talagang pinaka-nahirapan kayo and how were you able to overcome the struggle? Shucks. Showbiz. Susunod. Dapat talaga to. Sige, if I would be very candid about it, I think pinaka-nahirapan ako would be Sapi. Brillante. With Brillante. Because nga, that material, wala kaming script. Arden, ba't ka tumatawa? Nahirapan talaga ako doon. Wala kaming Nahirapan ako kasi walang script. It was my first time to work with Brillante. And, ang sarap ng katrabaho, by the way. Kasi, nung una, nakakatakot yung idea na pupunta ka sa set and you don't know anything. Diba? I mean, that's the reason why we're actors. We're there, we're ready, we're battle ready because we have the material, we have, we've learned our characters. So to really turn it around and go to the set and have your character within you, tapos wala ka talagang plot na susundin, that was very difficult. But, yun nga, I think you cannot be half-hearted. You have to be very dedicated. And yun ang nagpatawid sa akin, yung dedication ko na 100%, sige, I will follow, I will listen, I will do whatever is needed. And then if I was with Baron, and Baron naman, you always have to, meron naman talaga kami chemistry ni Baron because we've worked sa Donor, and then more moments ko. Si Dennis Trillo, so madali lang kami kasi magkakakilala naman kami. So it was, nakatulong yun.
na okay kami, hindi wala kaming indifference ng mga actors. Kasi we have to work with each other. And we have to build scenes with each other. We have to create energy na, diba, para sa pelikula. It was very difficult for me. Yeah. And yun na nga, sabi ko talaga, hindi ko siya naintindihan because iba yung kinalakihan ko. Ang Biblia namin ay script, diba? Nagbabasa ka pala ng script, nandun ka na. So, habang wala akong hina-highlight dun sa sapi, hindi ko naiintindihan yung... Kaya ako natatawa kasi alam ko yung proseso eh. yung burden of acting without a script at hand. Mahirap talaga siyang gawin kung hindi ka talaga magaling. Yes, exactly. Kaya pili din talaga like yun, sina Meme, yun. Actually yun, sina Meme, sina Baron. Actually pili lang din talaga yung mga artista na kayang mag-pull off ng ganong acting. Kasi yung iba talaga din, you would get paranoid pag wala talagang hawak sa script. May question ako. Yes po. Miss Meryl, kasi po you played a lot of motherly roles sa TV and film. Kasi po itong sa John Denver Trending, I considered it, yung role nyo po, as isa sa hindi makakalimutang nanay in Philippine cinema. So, ano po yung atake nyo dito sa pelikulang John Denver Trending na different from your early motherly roles or other motherly First of all, salamat naman sa yung nice words. Mr. Jim. Arden and I really collaborated with this one eh. Kasi kung paano ko na inaral yung pagiging nanay na sa probinsya, kasi syempre magkaiba, yung kasambahay ko dito, isa rin siya sa mga inspiration ko kasi kung paano sa anak niya, tapos diba, they're very loud, they're very, parang palaban lahat eh, sa probinsya, lalo na kung single parent ka. So that's one. Kung ikaw lang nagtatrabaho, meron kang anak, would really push and do everything, whatever it takes. Kaya ganun yung energy ni, diba, nung nanay ni John Denver. Kasi it has to be na parang you have to fight. They had to fight both of them. Sa buhay, sa trabaho, sa adolescence, lahat sila, both of them, they had to fight. Labi pa niyang anak, sipag eh. So, 'di ba? Kailangan talagang magtrabaho. So, parang and then I don't know, Arden, paano ba natin ginawa 'yun? Ano ba? Hindi ko din kasi Tapos, I have a different energy with Jansen na nakatulong. Isang araw lang kami magkasama before ng shoot. Dumating ako doon, tapos chika-chika, tapos shoot na the next day. Diba? Wow. So, wala naman masyadong discussion pagdating sa, ito dapat yung atake na. Mas discussion siya tungkol sa presence ng isang nanay, isang character sa isang buhay na isang bata. So parang mas ganun yung naging discussion namin rather than kung paano siya i-perform yung material. So yun. So nung sinabi naman sa akin ni Arden ko nung gusto niya, 'di ba, parang this is a hardworking mom. Wala nang time mag-ayos, walang time for herself. It's just really, you get up in the morning, you work. Kung kailangan mo ihatid yung anak mo, ihatid yun. Pero wala ka talagang time for yourself. So ganun yun yung motivation ko na talagang kayod, and then fight. Saka tamang texture, tamang timpla din sa karakter ni Marites kasi konti na lang kasi kung hindi magaling yung artista, konti na lang magiging soap opera na siya. Dahil sa reaction siya. Bordering yun. Oo. So parang nasa tamang timplahan lang din talaga ng acting. Yun. Yeah. Thank you po. So any final questions for the actors before we go? Ayun, Paul, your question. Ay po. Miss Meryl, pinignan ko kasi yung listahan ng i-discuss na films mo. And isa doon yung Honor Thy Father. Yes. Paano nyo po iniiba yung atake nyo as yung mother role na yung sa Honor Thy Father parang medyo upper middle class working woman, tapos dito working woman pero lower class. So may iba ka bang pinagkukunan na kung paano mo gagawin yung ganyan? Definitely, because
kung depende yan, di ba? Pag na-discuss na, galing ka sa mayaman or galing ka sa ganito, ito yung setting ng buhay mo, then you build your character there eh. Paano siya kumain, paano siya magdamit, saan siya galing, nung sino magulang niya, you try to build something else and then everything else follows eh. Yung parang movements mo, nakaslouch ba siya, ano ba ang, may pride ba siya. So definitely, the gestures, your face, your nuances, lahat yon binubuo mo pag nabasa mo na yung script, pag naintindihan mo na yung character mo. Kaya hindi na bumibitaw. Kahit na pag nasa set ka na, kahit may paggawang ibang eksena, hindi bibitaw yung character mo because that's already you. So, baga nabuo mo na siya sa proseso ng having all these backgrounds, future. Kung masabihan ka ng ganito in the future, paano mo siya atakihin. So, buo yung representation ng tao. Kaya hindi siya madali. Kumbaga madali siyang gawin every time na may scene. Kahit iba pang eksena. Kumbaga matapon ka sa ibang situation. You're equipped with that knowledge na this is who you are. Itong klaseng nanay ka, itong klaseng tao ka, itong klaseng mayaman ka. Di ba may mga ganun, pobre, meron mo mayaman mabait. Diyos ko. Yung ganun. So, you build that character and then when you get to the set, it's already automatic. Yun yung sa akin. Iba ba kapag lalaki yung anak like dito sa John Denver, tas babae yung anak mo dun sa Honor Thy Father? Yes. At saka kung paano sila, yung lifestyle nila, diba, as a family. Etong si Honor Thy Father, mahilig to sa mga gusto niya ma-accept ng community, kaya gusto niya mag-donate kasama doon sa church. So, di ba, it's a different feeling. And then, yung anak mo maganda, yung mahaba yung buhok, tapos, like, all these things na you have to consider. Iba-ibang lakad, iba-ibang ayos ng buhok, iba-ibang color palette, and you collaborate with production designers, with costume designers. Masaya yung proseso actually to build a character. That's the most exciting part. Kasi pag nagawa mo na yun, pagdating mo sa set, salang ka na, game na. Thank you. True. Okay, any questions from the floor? Sige, Rafi tapos Princess. Ay, sige po. So, Miss Meryl, dun sa, syempre, ang dami mo ng nagawang roles and at the same time, you've won awards for them. Yun nga, Cinema Best Actress for Room Boy, and then you even won an Urian, if I'm not mistaken, for Rotonda. Sa lahat ng mga nagawa mo, regardless if this is involving the TV or film industry or not, what is your greatest achievement? Greatest achievement so far? Independent cinema. I think to be part of the independent film community, to be an actor, ang greatest achievement ko now is that I can choose my roles. From the very beginning, hindi ko alam na dun pala patungo yung pagiging mapili ko. But then again, my filmography is my greatest achievement. Na hindi ako, di ba, I'm so proud. The balancing yung paggawa ko sa TV na mainstream and then pagdating sa mga pelikula, boses talaga. I think as an actor, na-achieve ko, for me, yung fulfillment na nakakapili ako ng magandang pyesa. At nakaka-say no ako sa mga hindi ko gustong gawin. Ayan. Kasi hindi ko pinaniniwalaan. I think ang laking power nun sa akin right now and hindi ko alam nung bakit, lang ako talaga nun matabil lang ako, hindi ko gawin yan, ayoko yan. Tsaka niyan, hindi ko gagawin yan. But then again, it really led me to a direction na yung pala kasi talaga ako. So I think that's the greatest achievement, to have a voice as an actor. Din kay Meme. Pagdating kasi kay Meme, parang nasa estado na siya na every time, sa lahat sa ibang filmmakers na nakilala ko, every time na may magandang material, parating isa sa mga inuunang bigyan ng offer si Meryl. Dati yun. ito lang talaga itong 2020 kung hindi nangyari itong pandemic na to. Siya, parang kaya niyang buhayin yung independent cinema. Grabe naman. Malaya yan. So parang napupunta talaga sa konting selected actors lang sa industriya, yung mga magagandang material at isa doon si Meryl. Salamat. Proud ako doon. Salamat. Ses, yung tanong mo? Dalawa siya, last na talaga to for the actors. So una si Jansen. So hearing from Miss Meryl, ganun na yung experience na working alongside you, ganyan. Ikaw naman, since I'm not sure if napanood mo na si Miss Meryl before, pero ano naman yung feeling na
naka-work mo siya for John Denver? Nagkaroon ka ba ng challenges while doing the role apart from getting inspiration from your former schoolmate? So, can you share kung ano yung mga experience? Tinutulungan niya po ako sa mga pag nahihirapan ako, sinasabihan niya ako kung anong dapat kong gawin. Parang binibigyan ako ng, ini-instruct niya ako kung para mas madali gawin. So yung tumutugtog sa camera. Apo. Dapat pag tumingin sa camera, ganun, kung anong tama. Ayun. Anong naramdaman mo nung nakasama sila? Masaya. Takot ka sa akin. Aminin mo ka, natakot ka sa akin. Hindi ka Ano natakot. nasabi? Hihiya siya all the time. Kaya lagi ko siyang inaakap kasi mailap sa umpisa. Siyempre nahiya siya, di ba? Hindi niya kasi in-expect na artista yung makakasama. Bahay lang din niya. Kaya ako ba naman, halika dito, akapin mo ako. Buti na lang. Thank you. Natatakot kasi siya na parang tingin siguro matawag ako. Tapos, one last, usually kasi tinatanong ko to sa mga filmmakers na guest namin. Pero siguro this is the first time I'm gonna ask it to an actress. An accomplished actress like you. Kasi yung mga, di ba yung mga dating artista, binabasa rin nila yung mga critics, yung mga sinasabi ng critics sa kanila. So kayo po, ano po yung naramdaman niyo nung lumabas yung first review about your performance? And ano po yung feeling yung relationship niyo with critics for your performance? Very good. Nung bata ako, magandang question yan. Thank you, Princess. Nung bata ako, I really didn't care. And then, dumating ako, syempre, ang aga ko nag-start So, dead ma to the world. Bata, lalaro And then, dumating yung teenagers, pinilit akong mag-love team, mukha ka ng mga kachipan. Tapos, it really has a big effect on me. Parang up to this point, I will never forget reviews na really made an impact sa buhay ko. Because bata ako noon mga teenager. And what do I know? I didn't know any better, di ba? I mean, nakapagsapalaran ka. Oh, I know sa showbiz family kami. I know na lumaki ako na sanay sa mga ganyan. But yung impact nun sa self-esteem mo and all that, pag maganda, wala namang problema nakakaganda talaga yun. Ay, thank you po, ang ganda, salamat po. Pero pagka yung reality na pangitan sa ginawa mo, syempre, mapapaisip ka din. And then I stopped reading and then I went back. Because I think I'm mature enough to understand and to see it as a creative thing. Na parang pwede kong, parang ngayon mas na-assess ko na pag nagbabasa ako na, so I could have done other things. And then you make it a discussion to other people. Parang, and then my friends, my dearest friends na pwede kong sabihin, tsaka ba? Ano bang ginagawa? Ano nyo? I mean, sila yung una kong hinahanap kung premiere or, like, yung mga friends ko na talagang aaminin sa akin na siguro pwedeng mas ganito. Yung hindi naman hindi naman gano'n. Siyempre nakaka-affect pa rin yun kahit friends kayo. Pero, like, it becomes, a feedback, a very important feedback. Maybe a critic, maybe a friend. That's why you have to have an open mind. It's very difficult, but you have to have an open mind. And I only parang entertain those kinds of criticisms from critics and from friends. Yung mga hindi kasama doon, hindi ko sila pinapansin. Okay. Right. Louie, your question to the for Miss Meryl po, were there times where the role you portrayed in John Denver Trending took a toll on you psychologically? Kasi parang sobrang bigat nung role na imposibleng di maapektuhan yung personal life mo. Yeah, well, yun nga, I think through the years ng pag-work ko as an actor, I've learned how to parang make it as a conversation rather than parang an impairment. So pagka nung nahihirapan, di ba, parang pinag-uusapan namin sa set na, ba't ganito? Yung mga eksena, isushoot na namin yung mga mabibigat. Yung, you make it a point that you have a good support system. Na lahat ng mga dinidiscuss nyo ay ibig sabihin you're telling a bigger story. It's not just about you. Of course, ma-affect ka, nanay din ako, and nabully din ako, and all of these suicide things that are happening around the world, you are impacted kahit hindi ka nanay. Diba? Ang dami mga K-pop na ganyan. Diba? Hindi ko siya kilala, pero na-affect ako na parang bakit sila ganyan? Anong nangyayari? Anong culture ito? It's a bigger picture.
And you have to put it in perspective. Compartmentalize mo na lang eh. You have to. Kasi uuwi ako ng bahay, and gagawin ko rin itong conversation sa anak ko eh. So it has to be put into perspective every time. Mabigat talaga siya. Nung pinanood ko nga, Diyos ko, ito kasi si Arjen eh. Ayaw sa akin So ito na. So hirap ako ngayon humarap sa tao dahil kakapanood ko lang. Eh syempre, parang nawasak ako ng pelikula. Tapos kailangan ko mag-thank you. So, hindi na ulit mauulit yun. Manonood ko ng preview para tayo. Nakakaloka ka. Hindi ko na pinapanood sa kanya. Hindi niya pinapanood sa akin. So hindi ko na pinapanood. Di ba? Tapos mong maghuhuan ng mundo kasi pinanood mo siya. Lalabas ka sa maraming tao, bibigyan ka ng flowers. Thank you po. Pero ako talaga yung mundo ko. Yung hindi pa ako yung proseso tumulak lang. Gusto ko mag-book. Grabe ka pala, Direk eh. Grabe ka, Direk ah. Direk talaga. Surprise ah. Thank you po. Thank you, Lou. Hindi sabi ko hindi niya alam yung final na edit ng pelikula. Just kasi lalo pa hindi rin yung original na ending sa script. So gulatan ko. Mamaya nga. Mamaya mag-record tayo ng ending na kunyari nahanap na yung iPad tapos nagsasabit lang pala ng damit si John Denver. Parang anak, umuwi na ako, sasabihin ni Mary. Anak, umuwi na ako. Ay, nice, sige po, kain na po tayo. Alternate Wholesome. ending. Wholesome ending. Ayan na, mamaya. Pwede. Record natin. To be continued.